Okay guys! So, we're on the way going to Abu Dhabi right now. Mag-house tour tayo dun kasi nga, sabi nga nung comment natin na matry naman natin kung ano ba yung itsura ng i-house tour natin dun sa Abu Dhabi. Pero while doing that, kasi it's gonna be 1.5 hour travel to Abu Dhabi. So, napakainit ang panahon ngayon. Ilang degrees Celsius? 41 degrees Celsius but feels like 51 degrees. Grabe no, nakaano na dito na feels like 51 degrees. De, siguro kasi yung 41 degrees Celsius, yun yung ano ng araw. Pero yung nafe-feel natin is 51. Sobrang init. Kaya nga kakaiba yung init ngayon. Pero dahil dyan, pumasok sa isip namin ni Mark na mag-debate na parang ano ba ang mas okay? Ang mas mainit na bansa o mas malamig na bansa? O ikaw, mamili ka muna, hot or cold? Mga snow or desierto? Mamili ka muna, Mark. O gusto mo... Di ba na-try mo na naman sa Japan, malamig doon? Malamig doon pag winter. Siyempre, nag-snow eh. So ano, magdoon ka na lang sa cold and ako dito sa mainit? Hindi. Hindi, mamimili ka lang isa and then we're going to debate. Na parang puro yun lang yung sasabihin mo. Ano? Na ano ang advantage Okay, sige. sa'yo sa taglamig? Doon ako sa malamig. Okay, so ikaw ano tingin mo ang advantage ng taglamig? Advantage ng taglamig ay hindi ka maiinitan. Eh, I mean, yung ano, it depends kasi. Kasi kung kapag uusapan natin is for sa mga nagtatrabaho. oh sige, dun muna tayo sa worker, for example. So, mas productive ba ang mga taong nagtatrabaho sa taglamig o tag-init? Oh, sa tayo sa taglamig, ano? Siyempre, papatunayan mo na taglamig dapat. Di kasi wala kasi ako sa ganong isipan ko ngayon na parang Ano? depende kasi kung mainit o malamig eh. For example kasi kung magtatrabaho ako sa malamig, ako sige, sa akin parang mas goods ako ng malamig. Parang okay mag-adjust kasi pwede kang mag-jacket or pwede mong painitan yung, alam mo yun, may mga paraan para uminit yung pakaramdam mo. Alam mo yung gano'n. Pero Pag nakakapag-work ka ng, mas maayos, do you think? oo. Bakit dito sa Dubai, kahit tag-init, pag pumasok ka sa lahat ng mga Yan nga ano sinasabi. dyan, so Yun- taglamig, malamig agad lahat, aircon, mainit nga sa labas, yun nga pero sinasabi malamig. ko. Oh. Pero syempre, depende nga yun sa ano. Dito naman, pag gabi, hindi naman gano'n na kainit. Pero mainit pa rin. Pero mainit Okay, so pa rin. usapan daan. Tingin mo, mas okay ang taglamig or tag-init? I think kasi mas okay dito sa United Arab Emirates. Kung mo itong road, hindi nababasa, madalang. So, puro tag-init lang. Kumbaga, parang fix yung daan nila. Walang Na baha. parang, dahil hindi nalalamigan, hindi naiinitan. Kasi I think yung isang bagay, pag nainitan, nalalamigan, na mabilis masira. Mhm. So dito, katulad sa Pilipinas, di ba, umuulan, tapos may mga mabigat na sasakyan, pagkatapos biglang iinit, so nasisira yung daan. Oo. Pero dito sa United Arab Emirates, dahil tag-init, hindi. Saka I think, kung taglamig, kunyari mo like yellow, tapos biglang matutunaw yung ice, so magiging slippery yung daan. So mas mahirap to sa mga taong nagdadrive, especially. Saka yung mga sasakyan mo, pag taglamig yata, or snow, kailangan pa magpalit ng Palit tires. ng tires. O diba? So, I think mahirap ang snow. Ako kasi na-try ko ang snow sa Georgia, sa Armenia, pero grabe, parang kahit naka full gear ka, naka jacket ka, pag lalabas ka, ang bilis, parang lamig ka agad. Ang hirap, syempre naka gloves ka, paano mo gagamitin yung phone mo? Kailangan mo pantanggalin, so medyo hassle ang taglamig. May mga gloves na ano. Na pwede sa, Pwede sa ano. sa phone? Sa phone. Hindi ko alam kasi ikaw yung pero grabe, kakaiba yun. Lalo na, alam mo ba dun yung punta namin, mataas pa sa akin yung snow. Kasi mataas pa sa akin, sobrang lamig. So may dalang wine yung driver Pwede mo pala namin. bigyan doon. Hindi pa painit daw ng katawan, gano'n. Kasi sobrang lamig nga. Pero grabe, ang init naman dito sa UAE, hindi ko lang alam kung applicable to pag it feels like. Kasi pag dito sa UAE, pag 50 degrees Celsius na nagkatrabaho sa labas, pinapa-stop. Pinapauwi yung mga tao. Kasi 50 degrees na yun eh. Kumbaga prone sila sa Heat heat stroke. stroke and everything. Pero hindi ko lang alam ngayon kung 41 degrees and then feels like lang.
Kasi pag feels like lang, so medyo Mainit feels eh. like lang pero applicable pa kasi hindi nga 50 degrees. Saka dito sa UAE most of the time, ang trabaho ng mga construction worker dito is sa gabi. Sa gabi. Kasi sa gabi talaga makita mo ginagawa yung daan, sa gabi nagsisipag tanim, sa gabi again na construction. Kasi nga mas malamig sa gabi. Nakakasira din ang ano to ng balat. Kumbaga nasusunog. I mean yung Oo. yung UV rays. Oo. Yun yung disadvantage sa taglamig. Ang disadvantage sa taglamig pala is, for example, ang lamig, pero yung araw, tirik na tirik. May ganun eh. Aha. Kaya so hindi mo masyadong nararamdaman yung araw sa balat mo. Kasi nga tag-init. Which is yun yung gusto mo kasi malamig. Ah. Kaya nagkakaroon madami sa ibang bansa ng skin cancer. Skin cancer. Kasi turok na tirik na tirik yung araw, gusto mo sobra-sobra na, malamig pa rin, syempre may snow. Di ba ganun yun sa kaya nagkaka-skin cancer madalas sila. Pero grabe, kung compare mo naman yung init dito sa init sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi ang init medyo malagkit. Malagkit at kaya gano'n, no? Hindi kasi siguro halo-halong polusyon, halo-halong yun. humid. Pero dito, Dito wala namang pollution dito eh. wala masyado kasi almost lahat ng mga sasakyan bago. Tapos yung kulangot mo dito kulay puti, hindi kulay itim. Talaga po. Yung, hindi mo napansin? Hindi. Tingnan Hindi mo. kasi ako nagkakakula. Ay, iba din. Sa Pilipinas, kulay itim. Kulay Pagkapos, itim. pag ginano mo yung balat mo, yung mo kulay itim din. Para ka na taga-Lebanon. Ay, grabe ka naman sa taga-Lebanon. Mapuputi ang mga Lebanese. Oo nga, I mean, syempre parang kasi puro kali eh. Ay, Libag. Leba. Ganun pala yan. It's a joke pala. Pero sa mga pupunta dito, maganda pumunta dito maggala ng winter. Bago ako pumunta dito, sabi ng kaibigan ko si Senay Senbad, sasabi niya sa akin, yung daw kasi, extremist daw kasi yung disyerto. Like kung gaano kainit, ganun din siya kalamig sa Sure, mga ganun. So, lamig at init lang ang meron dito. Yung ulan kasi talagang napaka-rare, ginagawa lang or what. So pag taglamig, ayan, makikita mo ang daming mga dito. Ang daming pwedeng galaan. Basta nag-a-adjust Dito naman din pag talaga malamig talaga. Oo. Pero alam mo, lately, hindi ganun kalamig. Kasi ikaw, kailan ka pa lang dito, di ba? Ah, Ako, 2015 pa ako dito. Alam mo ba, nagtatatlong jacket pa kami dito. Ganun kalamig. malamig. Lalo na sa desierto. Sa desierto, mas malamig. I-imagine mo, desierto, bakit malamig? Di ba? Ang weird. Sa gabi yun. Oo, pero sa gabi, sobrang lamig talaga. Kakaiba yung lamig. Pero sa mga city, di gaano. Kaya, uso yung camping, uso yung mga ihaw-ihaw sa labas. Almost lahat ng tao nasa labas pag taglamig. Night market, no? Pero pag tag-init, oh my God! Yung sasakyan parang hindi masyadong kinakaya yung init. Lalo Parang na AC. na AC, yung tipong pagsakay mo na sa sasakyan, woo! Para ka nasa sauna. Yeah, pwede kaya ata magluto ng itlog sa tiyan. Actually, pwede. Sobrang init, kakaiba. Maglagay ka ng pan dyan, yung stainless, ewan ko, tapos lagyan mo ng oil. Feeling ko makakaluto eh. Kasi 41 ilang degrees lang pa pag ginagawa. Oo. Oh my God. Pero syempre, dito, nag-i-snow din sa mga bundok. Ay, last time sa sa Ras Al Khaimah. So syempre excited yung Ayun mga nga tao. lang. Yelo siya, yelo. Hindi, pero nag-snow siya talaga dito dahil siguro sa climate change din. Pero dun sa bundok, sa medyo mataas. Pero sa Al Ain, yung hailstorm, my God, makita mo yung mga sasakyan talagang parang pinagtitira ng kung ano. So ikaw, na-experience mo sa snow doon sa Japan? Sa snow, syempre akala ko sa snow, malambot. Yung pala yelo talaga. Hindi kasi may malambot pag bago, yung tipong Pag bagong bago. ulan. Oo, pero pag nabasa yun, tapos Oo, yellow na talaga siya. yelo talaga, matigas. Pas kaya doon nagiging nadudulas yung iba. Kasi biglang yung daan, biglang nagiging yellow, no? Masarap sa sa office lang, gusto mong maranasan pala. Oo,
Ayoko ng yelo. Ayoko ng snow. Snow. Ako din ganyan na feel ko kasi ang ganda nga sa picture sa pananaw mo, puro puti lang. Pero pag nandun ka na, woo! In damit mo, kailangan makapal talaga. Hassle. Oo, sobrang lamig. Tapos, kailangan mo minsan pag nag-snow, nakasalamin ka eh. Kasi talagang, alam mo yung tatama sa mata mo. Manunuyo yung mata. Oo, ano na yun kasi nga, ice yun eh. So, nung sa Japan kayo, nag-snow naman. Gusto siya. Lalo na sa Mount Fuji. Siyempre doon, I think laging may snow doon kasi nga, Pero pag mainit naman din doon, mainit din. malapit sa Pilipinas eh. Bakit kaya sa Pilipinas hindi nag-snow? Eh, kalapit sa Japan. Ay, Hindi na inaabot ng hangin. hindi na kasi yung mga kwan. Pero imagine kung ang Pilipinas nag-snow, walang squatter sa Pilipinas pag may snow. Mag-a-adjust yung tao eh. Kasi yung mangyari, squatter man yan, kailangan ang mga bahay mo fully covered talaga. Kasi mamamatay ka pag hindi. Kaya siguro walang squatter sa ibang bansa. Pero yung iba naka-adjust na, like sa US kasi merong mga naka-tent na kahit nag-snow, yung mga tent sa Canada, yung mga naka-tent tapos may snow. So kumbaga doon sila natutulog sa, imagine, ang hirap nun. Hirap yun. Pero kung okay yung bansa mo, tapos lagi nag-snow, syempre para ng mga Filipino. Siguro ang mga squatter sa Pilipinas, mga naka-bricks. Sa putik na kukuha, hindi na yung tagpi-tagping-yero yung mga bricks gagawa na. Kasi di ba, ang dami sa ating putik eh. Kasi yun yung ganun sa Europe yung araw, di ba, ginagawa nila yung bahay nila using bricks or what. Tapos, gagawa ka lang. Pwede na. Ang ganda siguro ng Pilipinas na pa nag-snow. Sa Japan, walang squatter. Hindi ko lang sure. Saka, sa Japan pala, hindi lang bricks. Sa ibang bansa, mga wood. So talagang, yung mga, di ba yung mga bahay nila wood, kasi nga, hindi yata masyado nag-absorb sa loob ng lamig or what. Oo. So imagine, hindi gagana yung mga tagpi-tagping sa atin siguro. Kasi may mga forest naman, so kuha sila no. Kahit Siyempre sabihin natin, mag-snow, mabigat. Oo. Pag yung bubong mo, wala. bagsak, pwede kawawa yung mga. Mas wala lang snow sa ulan. Oo. Kasi mabigat yun eh. Kaya nga talagang tatanggalin mo, pwedeng bumagsak. Eh kung for example nag-i-snow sa Pilipinas, tapos umuulan, pagkatapos sa snow, ulan, ay sa Japan di ba 4 seasons daw? May mga 4 seasons talaga, sa atin 2 seasons. Ulan at init. Ulan at init lang. Ulan at init. Dito nga, init lang eh. One season lang. Hindi, may winter dito. Winter. Pero hindi yung nagsasalitan na araw-araw. Kumbaga from months, ayan, the start ng December, Malamig. October, yan, malamig. Hanggang ano yan, May. February, March, April. Oo. Kaya night market 6 months. Parang 6 months pala na taglamig at 6 months na tag-init. Oo, parang yan. Kaya, ayun. Kung kayo magpupunta dito sa UAE, Dapat punta ka dito mga November, December. oo, hindi kasi dito, uso dito yung mga desert safari, magsa-sand dunes ka. Ako po, pag tag-init, hindi mo kakayanin. Pag taglamig, kaya, my God, na-excite na ako mag-taglamig actually. Parang dami natin magagawang vlog sa labas na mag-uupuan Yes. saan, magka-camping. Okay guys, so yun na lang. At kung may gusto kayong mga pag-usapan natin in the future, I hope sana talaga may mga makasama tayo mga dito, mga manonood natin para interview natin sila. Oo, sana kung available kayo or gusto nyong ma-interview, Yeah, comment lang kayo. Tapos, bigay namin ng WhatsApp. yeah, address or what kung kailang available, and here you go, let's go! So thank you so much guys for watching sa lahat ng mga vlogs namin dito. So hindi lang to mga processing ng family visa, mga employment visa, Tungkol to tourist sa visa, all about UAE. Dubai o UAE at pagiging isang OFW. Okay? So thank you and bye!